sa pagbibinyag ni Jesus. At alam niyo po, habang aking pinagninilayan ang ebanghelyong ito po yung nasabi po, verse 15. Naghahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas. Everybody is so excited to see and meet the Messiah. Lahat po excited. Parang tayo din naman ng Pasko, ng bagong taon, excited ka. Nananabik ka. At ganun din po sila noong panahon ngayon. They were so excited to see and meet the Messiah. At ito, many of them thought that it is John the Baptist who is the Messiah. Marami po sa kanila, akala nila si Juan ang Mesiyas na kanilang inaantay. Akala nila. Sabihin mo sa iyong katabi, akala nila. Pero ito, nakakatuwa sapagkat si Juan Bautista, alam niyo, hindi niya inangkin na siya yung Mesiyas. Bakit? Anong sabi sa atin pong ebanghelyo? Kaya't sinabi ni Juan sa kanila, binabautismuhan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko, ang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Nililinaw sa kanila ni Juan na hindi siya yung Mesiyas na kanila inaantay. Nilinaw sa kanila ni Juan that there is someone who will come na mas greater pa kesa sa Kanya. Mga tao excited, nananabik, akala nila si Juan na yun. Pero ang hindi nila alam, noong panahon iyon, isinilang na rin mismo ang Mesiyas. Ang hindi nila alam, noong panahon iyon, ang Mesiyas na kanilang inaantay at pinapapanabikan na makasama ay kasama na nila. Kasama na nila. Sabihin sa iyo katabi, kasama mo na rin yun. Madalas, ang dami nating hinahanap-hanap sa buhay. Ang hindi natin alam, kasama na natin ang Diyos. Kasama na nila noon. Si Jesus, ang Mesiyas, kasama na nila noon. Pero bakit parang naghahanap pa rin sila? Nag-aantay pa rin sila. Because during those times, ang inaantay nila na Mesiyas is a political Messiah. Isang Mesiyas na kaya silang ipagtanggol sa mga gera at labanan. Si Jesus, nakipanayam sa atin, nakiisa sa atin, simple lang siya. Diba ba? Simple lang. Pansinin po ninyo, siya'y nagpabautismo din. He allowed himself to be baptized by John. At pumila din siya para magpabautismo. Hindi siya nakipag-unahan. Hindi niya sinabi, ako ang Mesiyas, dapat ako mauna dito. Hindi. Pumila din. Sumama din siya sa kanila. Hindi siya nagpatiuna sa magpabautismo din. Kaya alam nyo, kasama nila si Jesus na Mesiyas, hindi pa nila alam na siya na yun. Nag-aantay pa rin sila. At akala nila si Juan. Pero ito, ano pong sabi sa atin pong ebanghelyo? Hindi nyo po napansin, parang
Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Alam niyo po kung ano pinapakita ng baptism of the Lord? Pinapakita na si Jesus, hindi lamang simpleng tao na anak ni Maria at ni Jose. Ipinapakita at ipinapaalala din sa bawat isa sa atin na si Jesus ay Diyos. Si Jesus ay tao, si Jesus ay Diyos. Purihin natin ang Panginoon. That's why, through this baptism of Jesus, we are being reminded of who really Jesus is. Pinapaalala sa atin kung sino ba talaga si Jesus. Na siya ay Diyos, siya ay tao. He is 100% divine, He is 100% human. Purihin natin ang Panginoon. At ito nakakatuwa kay Jesus. Siya'y kasama na natin. Noon, nag-aantay pa sila. Ang hindi nila alam, kasama na nila yung kanilang inaantay. Kasama na nila si Jesus. Nag-aantay pa rin sila ng iba. Kung minsan ganyan tayo. Especially sa ating spiritual na buhay. Ang dami-dami nating hinahanap. Kadalasan ang tao, hindi marunong makontento. Biruin nyo, nung Pasko, may handa ka ng hamonado. Nag-ahanap ka pa ng barbecue. Kami may handa na kaming chicken, mami. Naghahanap pa ako ng sotanghon. May mga pagkakataon, nandirito na sa ating hapon. At kung ating titingnan, ano bang pinapaalala sa atin? That the Lord is with us. Na ang Diyos ay sumasa atin na. At kapag kasama natin ang Panginoon, kapag kasama natin ang Diyos, wala ka nang hahanap-hanapin pang when we know that the Lord is already with us, we know that we are already complete. Hindi mo na kailangang maghanap ka ng iba, sapagkat lahat ng hinahanap natin, masusumpungan natin kay Jesus. Purihin natin ang at nakakatuwa, sapagkat ngayon pong pasimula ng taon, akala ko'y anniversary ninyo. Tangan niyo pa akong bakit? Bakit po? Ang dami po ninyo. Ang dami po ninyo. Ganyan din naman sa amin ng January 4. Pero po ba sa inyo nakapunta sa amin ng January 4? Yung simula ng taon, ang nagmisa ko, the Mass was presided by Cardinal David, the newly elected Cardinal. Kasama si Bishop Bacani and Bishop Jesse and Father Sammy. Ang daming tao, mula po sa loob ng International House of Prayer hanggang sa labas, punong-puno ng tao. But ito nawang ating idalangin, na hindi lang tayo excited lang nadadalo ng gawain kapag unang gawain ng taon. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, hanggang matapos ang taong ito, nawa kasama kita dumadalo sa gawain ni Yahweh El Shaddai. Purihin natin ang Panginoon. Kasi hindi ba, hanggang pasimula lang. Nawa, hanggang sa susunod na mga gawain, magkikita-kita pa rin tayo. Huwag ka lang excited sa simula na. Kailangan tumong tayo'y mananatili kay Yahweh El Shaddai. Sa pagbungad ng taon, ano pong ating pagbati sa isa't isa? Happy New Year. Sabihin sa iyo patabi, Happy New Year. Happy New Year. Nagtanong mo ako ng happiness yata. Pag ikaw'y bumati ng Happy New Year, dapat ikaw mismo'y happy. Kapag tayo po mga kapatid, punong-puno ng kagalakan nagmumula sa Panginoon,
Amen. Ang banal na misa, pinakamataas at pinakamayaman na uri ng pagsamba, panalangin ng paglilingkod sa Panginoon. Kanina pa lang sa banal na misa, tinanggap na natin ang katawan at dugo ni Kristo. Yun pa lang, kumpleto na tayo. Yun pa lang, pinagaling ka na ng Panginoon. Yun pa lang, pinalakas ka na ng Panginoon. At ito pong healing message na ito, bonus na lang. Additional na lang ito. Kaya ako po, I am encouraging all of you, kung tayo po'y dumadal sa banal na gawain, nawa tayo din ay babad sa banal na misa. Dumadalo din sa banal na misa, tinatanggap ang katawan at dugo ni Kristo. Because in every Mass, the Lord is present. Jesus is present. Sa bawat banal na misa, mismo si Jesus ang ating tinatanggap. At anong sabi ni Jesus? I am the way. The I truth am the truth. and the I light. am the life. Kapag tinanggap natin siya sa ating buhay, nagkakaroon tayo ng buhay. Hindi lang simpleng buhay, subalit buhay na gana at kasiya-siya. Kaya kalitan ka lang po sa banal na misa, pinagpala ka na. Amen. Pinagpala ka na. Nagpala ka na. Amen. Kaya kompleto yung inyong gawain no? Pagkatapos ng banal na misa, nag-join po ako sa binding prayer ng ating pong mga workers. Napakahalaga naman. Nasama-samang nananalangin. Pansinin po ninyo si Jesus. Anong sabi? Habang siya'y nananalangin, ang banal na Espiritu'y bumaba sa pamamagitan, sa presensya ng isang kalapati. At may tinig mula sa langit ang nagsabi, ikaw ang aking minamahal na anak, lubos kitang kinalulugdan. You know, each time we pray, the Lord speaks to us. Each time we pray, we also speak to God. Kapag tayo nananalangin, hinahayaan natin kausapin tayo ng Diyos. Kapag tayo nananalangin, nakikipag-usap din tayo sa Diyos. Kaya ano paalala sa atin, ngayong buong taon ito, nawa maging parte, maging buhay natin ang pananalangin. Lagi kang mananalangin. Alam niyo po, sa biyaya ng Panginoon, ngayon po ako ay nabigyan ng pagkakataon maging liturgical ministry head ng ating pong gawain sa Akwen. Kami po yung nag-i-invite sa mga priest, nakikipag-usap kila Cardinal, kila Bishop kapag may misa doon, at handle ko po ang mga mother partner, o ang lector and commentator, ang mga lay ministers. It is not an easy task, hindi madali. Subalit, sa tulong ng panalangin, yung bagay na hindi madali, dumadali, gumagaan. Why? Because each time we pray, we allow the Lord to take control and take over of everything. Kapag tayo nananalangin, hinahayaan natin ang Diyos malayang kumilos sa ating mga buhay. Amen. Malayang kumilos sa ating mga buhay. That's why you tell the person beside you, always pray. You keep on praying. Whatever happens, keep on praying. Maganda yung nangyari, manalangin. Malungkot yung nangyari, manalangin. And trust everything to the Lord. And each time we pray,
In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Alam niyo po, sabi ni Archbishop Soc Villegas, each time we pray and each time we make the sign of the cross, we are inviting in our lives the love of God. Inaanyayahan natin sa ating buhay ang pag-ibig ng Diyos. We are receiving the love of God each time we make the sign of the cross when we pray. And as we put our right hand, di ba? Pag tayo nananalangin, ano gamit natin? Kanang kamay. Taas ang kanang. Bakit kanang kamay, sister? Bakit kanang kamay? Kasi nakigaya lang. Iba, isasaya na bang sa nakigaya lang. Why right hand? Pag sinabi natin, sister, ikaw ang aking kanang kamay, ano mo yung sabihin nun? Kapag ako'y wala, siya Katuwang. yung pwedeng mag-take over in behalf of me. In other words, binibigyan ko siya ng control. Na gumampan doon sa aking gampanin. In other words, when we pray and when we make the sign of the cross using our right hand, we allow the Lord to take control and take over of everything. Lord, ikaw na bahala. And when we put our right hand sa ating po mga forehead, ano ibig sabihin na sabi ni Archbishop Soc Villegas, we are telling the Lord, Lord, continue to bless my mind today. Lord, bless every decision that I will make today. Hinahayaan natin na kontrolin ng Diyos, tulungan tayo ng Diyos sa bawat desisyon ating gagawin, sa bawat ating iisipin, pagpalain nawa ng ating Panginoon. Amen. Kaya pala, dito nilalagay, hindi lang basta nakikigaya ka lang. In the name of the Father, and ba susunod? And of the Son, either dito po malapit sa tiyan, o kaya dito po malapit sa ating puso. We are telling the Lord, Lord, bless my heart today. Panginoon, pagpalain mo po yung puso ko ngayong araw na ito. Panginoon, pagpalain mo po yung bawat nilalaman ng puso ko. Kung ito'y durog-durog, Panginoon, hilungin mo. Kung ito'y wasak, Panginoon, buuin mo. Tayo ba na nananalangin? Yung pala ibig sabihin. We are entrusting our hearts to God. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Bakit po dito? Why in our shoulders? It tells God, and Lord, bless every action that I will make today. Panginoon, pagpalain mo po ang bawat gawa ng aking mga kamay ngayong araw na ito. Itong ginagamit natin kapag tayo gumagawa. Di ba? Kapag ikay maglalaba, maglaba ka ng kapaka. Kapag ikay maglalaba, you are using your shoulders, your hands. Kapag tayo po'y magluluto, kahit ano lulutuin mo, di ba? Yung mga kamay mo yung gagamitin. Kaya naman, kapag ikay nagluto, naku, makasarap. Nagluto ko, pinag-pray mo muna. May pray over. Sinasabi natin sa Panginoon, when we put our right hand on our shoulders, Lord, bless every action that I will make today. And after that, we have the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen is not a simple word. It is a divine word, which means that you agree. Kung ano yung sinabi, you are claiming it na mangyayari din mismo yon sa iyong sarili. Naniniwala po ba kayo na ngayong gabi lahat ng may sakit pagagalingin ni El Shaddai? Naniniwala po ba kayo na ngayong gabi lahat ng pumasok dito ng hihina palalakasin ni El Shaddai? Naniniwala po ba kayo na ngayong buong taong ito patuloy nating mararanasan ang himala ng ating Panginoon? Amen is a divine word which means that
Because faith is powerful. Faith is effective. And as we welcome this year, 2025, live by faith, not By side. by sight. Mamuhay tayo hindi base sa ating nakikita. Mamuhay tayo base sa ating pananampalataya kay Yahweh El Shaddai. Amen? And as we journey in this world, ano ba lahat tayo mga pilgrims? Sabihin mo sa iyong katabi, ikaw ay pilgrim. You are a pilgrim. And what does that mean? Tayo po'y nakikilakbay lang sa mundong ito. Nakikiraan ka lang sa mundong ito. Time will come. Mawawala din tayo dito. Kaya ako nakaka-bless yung homily ni Father kanina, no? Anong sabi ni Father? Habang tayo naglalakbay sa mundong ito, okay naman ang pinagpe-pray natin, maging maalwan yung ating buhay, di ba? Yung mga material na bagay, magkaroon ka ng magandang sasakyan, malaking bahay, hindi mong pag pumasok doon yung mga bisita sa inyong bahay, maliligaw sa sobrang laki. Di ba yun yung ating mga panalangin? Nawa, Panginoon, dumami pa yung aming mga ari-arian, madagdagan yung aming negosyo, ay kayo nagtatrabaho, what is your prayer, Lord? Increase naman sa salary. Di ba ba? Pero kanina, ang ganda ng paalala ni Father. And what is His reminder to everybody? That each time we pray, pag tayo mananalangin, ang hangarin natin, ang makapal natin, buhay na walang hanggan. Hindi lang yung mga material na bagay na nakikita natin sa mundo nito. Because this is the reality. Everything will fade. Everybody will pass. Lahat mawawala, lahat lilipas. But the Word of God will always remain. Subalit ang salita ng Diyos, mananatili lagi. Kaya nga tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Because each time we listen and we apply in our lives the Word of God, yung kayamanan natin sa langit ang nadadagdagan. Wow! Diba? Kaya pala, yung pagpunta mo pala dito, hindi pala ito sayang. Sabi mo sa iyong katabi, yung pagpunta mo dito, hindi sayang. Your presence here is not a waste of time because we are here for the Lord. It is the Lord, ang Diyos, ang pinuntahan natin dito. At tila pag sinasabi natin sa Panginoon, Lord, sa pagbukas ng taon na ito, hinahayaan kitang malayang kumilos sa buhay ko. Sila noon, naghahanap pa sila, nag-aantay pa sila ng Mesiyas. Ang hindi nila alam, kasama na nila. Kapatid, huwag ka nang maghanap pa ng iba. Kasama mo na. Tapigin mo yung katabi, kasama na natin. He is already with us. He is already here. Ang Diyos ay kasama na natin. Huwag ka nang maghanap pa ng iba na magbibigay ng kaligayahan sa iyo. Huwag ka nang maghanap pa ng iba na magbibigay ng kagalingan sa iyo. Ito na, masusumpungan natin at nasusumpungan na natin kay Jesus. Purihin natin ang Panginoon. During the time of pandemic, everybody is affected. During the time of pandemic, bawal lumabas ng bahay. Parang limited yung ating galaw. And during the time of pandemic, many of the churches were closed. Marami ng simbahan sarado. Hindi tayo makapag-take mismo ng communion. Di ba ba? Naranasan niyo po yung online mass during the pandemic? Yes. Alam mo kami, sa amin po sa Baliwag, na-experience din namin yung online mass. Sabi ko sa mga kapatid ko, mag-misa kayo, attend tayo ng misa. At anong sabi ng isa kong kapatid
ate, paano tayo ate ng misa sa yung simbahan? Sabi ko sa kanya, may mga online mass ngayon, pwede tayong magsimba dito sa sofa, dito sa sala. Sabi nung isa, ay ate, o sige, magsimba tayo. Teka lang ate, may o-orderin lang kami. Kasi nung time ko na yun, puro order lang, di ba? Order. Aba, maya ako, nagulat ako, may pizzang dumarating. May pizzang dumarating. Sabi ko doon sa kapatid ko, bakit may pizza dito? Sabi niya, kasi ate, para habang nagmimisa, kakain tayo ng pizza. Yan. Kumbaga noon, nakakamiss na talaga nandito tayo sa simbahan. Yung present na mismo dito, bukas ang simbahan. Kaya naman hindi ko makakalimutan yun. Nang magbukas ang simbahan after the pandemic, when churches are already open, unang-unang attend ko po ng misa ulit. When I received the body and blood of Christ, my tears fell down. Talagang grabe yung pagluluha ko. Grabe yung pag-iyak ko. Kasi dun sa online mass, sumasabay lang po tayo dun sa, di ba parang may prayer. Pero sabi ko nga, Lord, iba pa rin. Kapag ikaw mismo yung tinatanggap natin, katawan at dugo mo mismo. And every mass, sa bawat banal na misa, tinatanggap natin si Jesus. Kapag may pagkakataong makapagsimba ka, do not miss the opportunity. You take the Lord, you receive the Lord through the communion, through the Eucharist. Dahil lahat ng bagay, mas susumpungan natin tanging kay Jesus lamang. Purihin natin ang Panginoon. May usang kanta si Daniel Padilla. Anong kanta? Nasa iyo na ang lahat. Nasa iyo na ang lahat. Pero itong paalala sa atin, when Jesus is in us, nasa atin na ang lahat. Kapag ang Diyos ay sumasayo, kapatid, sumasayo na ang lahat. Wala na tayong hahanap-hanapin pang iba. Kaya ano po, manatili ka kay Jesus. Remain in Jesus. Remain in His love. Keep holding on to His word. Kung may panghahawakan ka ngayong taong ito, ang panghawakan natin, salita ng Diyos. Pangako ng Diyos na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo iiwan. Kaya kanina pa lang sa kanta, hindi niya napansin sa praise, during our praise and worship, super nakaka-bless praise and worship natin. At ito, while we are listening to the Word of God, we are so blessed as well. Pero kanina sa banal na misa, yun yung pinaka talagang pinagpala ka na. Kasi mismo tinanggap na natin katawan at dugo ni Kristo. Ngayong taon, nawa, huwag na tayong maghanapan ng kung ano-ano. Huwag na tayong maghanapan ng kung sino-sino. Lahat ay masusumbungan natin kay Jesus. Naalala ko po isang sister, ako'y nasa ambet, nakasalubong ko siya. At sabi niya, Sister Emma May, sama mo naman ako sa panalangin. Gano'n po yun. Sabi niya, gusto ko pa rin makilala yung aking Prince Charming. She was still praying to meet the love of her life. Wow! Sister, ilang taon na po kayo? 50 years old. Pero alam mo yung walang kanyang karir. Pero ang pagandahan sa kanya, nananatili pa rin siya sa gawain ni El Shaddai. At habang siya'y nagsiserve sa gawain, manggagawa ko masaya siya kahit siya'y single. Pero alam niyo, nakakatuwa. After a year, nakilala niya yung kanyang mapapangasawa. Yung kanyang mapapangasawa, nananalangin din pala na makakilala ng prinsesa sa gawain. What is our point? Lahat ng ating hinahanap, masusukuman natin kung tayo'y mananatili kay Yahweh El Shaddai. If you are looking for peace, God is our peace.
pag-uwi mo, alam mong pinagaling ka na ng Panginoon. Kailangan pag-uwi natin, we know na tayong lahat pinagaling na ni Yahweh Hashem. Amen. Kaya bibigyan ko po kayo ng assignment. Isa lang naman yung bukas na pintuan. Sabi po ng ating punong lingkod, lahat ng dumadang sa gawain ito at nakikinig ng salita ng Diyos. Kung pumasok na malungkot, pag-uwi nakangiti. Kung pumasok na may sakit, pag-uwi magaling. Kung pumasok na nanghihina, pag-uwi malakas na. Bakit? Nakinig ng salita ng Diyos. The Word of God is changing our lives for the better. Kaya ito, mamaya, pag-uwi mo, paglabas mo sa pintuan, sigurado may makakasabay ka na lumalabas. Titigan mo yung kanyang mukha. Titigan mo yung kanyang mukha. Titigan mo yung kanyang mga mata. At ito, kapag siya'y lumabas na nakangiti, i-congratulate mo. At anong sabihin mo? Congratulations, you really listen. Because you are happy. Congratulations! Sigurado nakinig ka talaga. Bakit? Nakangiti kang uwi. Pero paano naman, Sister Emma May? Kung yung makakasabay mo mamaya, ang itsura ng mukha hindi maipinta. Sibang ang mukha, matangos, hindi matangos yun. Nakataas ang kilay, nakapunot ang noo, malungkot na uuwi. Anong iyong sabihin sa kanya? Tapikin mo ng malakas. At bulungan mo, sister, brother, natulog ka kanina. Pero sa biyaya po ng Diyos, nakikita ko kayong lahat, gising na gising. Kasi wala pa ako nakikita ng nahulog-hulog sa upuan eh. Lahat nakikinig ng salita ng Diyos. God is already with us. Ang Diyos ay nandito na. He is here. Kasama na natin siya. At ano man ang mangyari, kasama pa rin natin ang Diyos. Ano man ang nangyayari sa iyong buhay, huwag mong kakalimutan. Kasama mo ang Diyos. Kung may matindi kang pinagdaraanan ngayon, huwag mong kakalimutan, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Diyos. And as we welcome this year 2025, let's keep on journeying with the Lord. Patuloy tayong maglakbay na kasama pa rin ang Diyos. Purihin natin ang Panginoon.